Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. So parang ngayon mayroon ng tinutos up na nila si Marcoleta. Ito na yung magiging leader nila sa Senado. Ha? Oh. Yan na yung parang gano'n na yung bunang nila sa Senado eh. Si Marcoleta na ang bagong leader ng mga pro Duterte. At sinisigaw na siya ng mga nagrarally, Marcoleta. Sabi ko parang paghahanda na yata ito sa pagtakbo ni Sara. Siyempre, kailangan ni Sara ng Vice President. Sabi ni Sara may napili na daw siya pero hindi niya naman inaanunsyo kung sino. Maraming mga pangalan diyan ang nababanggit na posible daw mag-Vice President kay Sara. Si Amy Marcos gustong mag-Vice President. Gusto niya Duterte Marcos para kung dati daw Marcos Duterte, ngayon naman daw Duterte Marcos. Ang problema, marami ayaw kay Amy. Wala silang masyadong tiwala kay Amy. Ang mas marami sa DDS gusto nila Bongo. Gusto nila Bongo kasi loyal si Bongo kay Digong eh. Kaya lang yung mga diehard na Sara, yung mga kakampi ng anak ni Digong, sila Basti, ayaw nila kay Bongo. Mas gusto nila wag na lang si Bongo kasi kalaban ni Sara yan eh. Kalaban ni Sara yan. So naghahanap sila ng pwedeng si Padilla. Kaya lang, si Padilla, mukhang ayaw niya naman na maging vice president. Mukhang magre-re-election lang. Hindi niya kaya ang pagiging vice. Ang lumalabas ngayon, bigla napansin ko doon sa rally ng mga pro Duterte, sinisigaw Marcoleta. So sabi ko, mukhang si Marcoleta ang binibuild up na ngayon ah. Ha? Yan yung kapansin-pansin doon eh, sa rally na yun eh. Marcoleta ang binibuild up. Parang ano ba to? Pinoposisyon na ba si Marcoleta na siya yung VP ni Sara? Actually, maraming nag-aano niyan ha. Maraming nagre-react na sa ganyan. Unang-una kasi, pag si Marcoleta, mga kabunyog, syempre si Sara Duterte, Mindanao. At yung mga butante ng Visayas, Sara yan. Kailangan ang Vice President niya galing Luzon. So pag galing Luzon ang Vice President niya, pwedeng Amy Marcos, pwedeng Ruben Padilla, pwedeng Marcoleta. Pag Amy Marcos kasi, maraming walang tiwala kay Amy. Kahit si Amy, grabe na yung ginagawa na pagsira sa kapatid niya, pero marami pa ring mga pro Duterte, walang tiwala kay Amy. So medyo si Amy, questionable. Si naman, Padilla, tingin nila, mahina si Padilla sa Vice President. Kailangan ang Vice President ni Sara makikipagdebate para kay Sara. So dito ngayon pumapasok yung Marcoleta. Isa pang ni Marcoleta, yung iglesia. O syempre gusto ni Sara masulid ang iglesia, makuha. Kaya si Marcoleta yan. O kaya ngayon, ito yung pagkakataon na maiproject si Marcoleta. Dito sa nangyayaring bangayan na ito sa Senado, lalo na't mag-i-impeachment kay Sara, dito mag-i-stand out si Marcoleta na tagapagtanggol ni Sara. Si Cayetano, wala na. Malakas lang naman si Cayetano nung Senate President. Pero ngayon na wala na, si Chis Escudero naman, dati leader nila sa Senado. Wala na, natanggal, napalitan ni Soto. Tapos ngayon, tapos lumipat pa ngayon si Chis Escudero. So wala na. Ang posible na talagang mag-leader na inaano nila, si Marcoleta. Kaya kung si Marcoleta ang magli-leader dyan sa mga pro Duterte, yan ang ngayon. Yan ngayon yung papatampukin nila, lalo sa impeachment ni Sara. Ito yung makikipagbakbakan. At kay Marcoleta naman, magiging siya, magiging masisement, mapapatibay na yung pagiging pro Duterte niya, pro Sara niya dito sa impeachment na mangyayari. Kaya parang gagamitin talaga. In fact, ginagamit na ni Marcoleta itong bangayan na ito sa Senado
para siya yung tumampok. Kasi si Cayetano, wala na, durog na si Cayetano eh. Durog na. Oh. So kailangan ng leader ng grupo nila. Sino pa naman ang pwedeng mag-leader sa kanila? Oh, si Marcoleta na. At yung rally ng mga supporters ni Marcoleta, parang yun na yung pagpapakilala sa kanya. Tapos bumaba pa si Marcoleta galing sa taas, pumunta doon sa mga nagrarally, Marcoleta. Kaya kung titingnan, positioning na yata ito para sa pag-vice president eh. Ganun yung mga kabunyog, mga kabayan, ganun yung posibleng play doon. Ano 'yun? Yan yung ano doon. Kasi biglang dumami yung tao na supporters ni Marcoleta ang dumating. Tapos bumaba si Marcoleta. So ibig sabihin, alam niyang darating 'yon at alam niyang Marcoleta ang sinisigaw doon. Nag-ano siya, naghumarap siya doon sa mga nagrarally. Kaya ano 'yan. Ngayon, sa susunod na mga araw, lalo na pag nagsimula na ang trial ng impeachment ni Sara, asahan natin itong si Marcoleta ang makikipagbakbakan diyan. Kapag ganon, makikita ng mga supporters ng Duterte na si Marcoleta yung nagtatanggol talaga kay Sara, ano na yan? Lalo nila itong hahangaan at ito na talaga yung kanilang susuportahang maging Vice President ni Sara Duterte. Yan yung mga kabunyog. Kahit baguhan yan na senador, pero yung mga datihan kasing senador na mga pro-Duterte, wala naman na eh. Si Bongo nagtatago. Hindi, si Bato nagtatago. Si Bongo, problemado rin yan pag lumabas ng arrest warrant ng ICC. Si Robin Padilla, wala namang kakayahan niya. Si Cayetano, matapos itong pag natanggal na yan sa pagka-Senate President, pag may bago ng Senate President, wala na, tapos na. Kaya ano na ito, si Marcoleta na yung papatampokin nila. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.